Hello. Medyo malabo po ba yung boses? Mahina. Okay lang. Ayan, so magandang hapon po sa ating lahat and welcome sa atin pong gawain sa Holy Week, kung saan natin pong kasalukuyan na inaalala at pinag-aaralan ang nangyaring kaganapan nung ang ating Panginoon po ay naghirap at nagdusa doon sa krus ng Kalbaryo. So I hope and pray na lahat po dito ay ready na, sapagkat napakahalaga po ng ating pag-aaralan at aalalahanin na mga winika ng ating Panginoon. At dito natin unang makikita, specifically sa fourth saying ng ating Panginoon, ang paliwanag sa sinabi niya, as he said, Eloi, Eloi, lema sabachthani, or my God, why have you forsaken me? Sige po, sa ating pong pagsisimula, tayo muna ay sumandaling manalangin. Let's pray. Ama naming Diyos na dakila at banal, Panginoon naming Hari, Diyos naming makapangyarihan at kataas-taasan sa lahat. Kami po, Ama, ay nagpapakumbaba sa inyong banal na trono. Kinikilala po ang inyong kabanalan, Panginoon, at ang inyong kabutihan sa aming pong buhay. Salamat, Panginoon, sapagkat tinipon niyo muli ang aking mga kapatiran dito sa lugar ng Dasmariñas, Panginoon, sa aming Mother Church. And we thank you, Lord, for the safety of everyone and as well as the privilege, Panginoon, na muli po kaming makapag-aral at maalala namin, Panginoon, ang sukdulan ng inyong pag-ibig sa amin, Panginoon, ang mahigit 2,000 taon na, Panginoon, na pangyayari sa history, Lord, kung saan ang inyong bugtong na anak ay nagdusa, namatay at muling nabuhay para sa aming pagkakasala sa inyo. Napakabuti niyo po sa amin, Lord. Salamat po. At maging sa oras na ito, kami po ay nagpapasalamat sapagkat amin pong pabubulay-bulayan ang inyong mga salita. Dalangin po namin, Panginoon, na linisin niyo po ang aming puso at patawarin niyo po nawa kami sa aming pong mga pagkakasalang nagawa sa inyo. Na sa aming pong pag-aaral, Lord, ay tunay naming makita ang katotohanan ng inyong mga salita, Lord, at hindi nawa matabunan, Panginoon, ng anumang gumugulo sa aming isipan, maging ng kasalanan, Panginoon. Ang aming pong pakikinig, Panginoon, ang inyong salita, na aming pong pakikinggan at pag-aaralan. At nawa ito ay patuloy na maging pagpapalang spiritual sa aking mga kapatiran. Maging ang inyong mensahero, Panginoon, na gagamitin ay puspusin niyo po siya ng banal na espiritu na tanging ang inyong salita lamang, Panginoon, ang kanyang babanggitin sa kanyang bibig at hindi po ang kanyang mga naiisip, Panginoon. Sa iyo po nawa ang mataas na kaluwalhatian, parangal at pagpupuri, Lord. Ito po ang aming mga panalangin sa dakila at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, ang aming Diyos at tagapagligtas. Amen and Amen. So a while ago, binasa ni Sister Alea ang passage na ating pong pag-aaralan sa Mark chapter 33, chapter 15 verse 33 to 37. But ang pag-aaralan lang po natin ay 2 passages lang, verse 33 and 34. At ang ating pong title sa ating preaching for today, for this afternoon, Forsaken in Our Place. So dito po sa ating talata ay ating nakita ang historical na pagkakasalaysay ni Apostle Mark na kung saan nang sumapit na ang tanghali or 12:00 ng tanghali ay nagkaroon ng isang hindi pangkaraniwang pangyayari or supernatural event sa kasaysayan. Dito po nagkaroon ng isang malawakang kadiliman, total darkness sa buong lupain. At ito po yung buong lupain na ito ay buong lupain ng Judea, na kung saan dito sa lupain na ito
ay ang lugar na pinagpakuan ng ating Panginoong Jesus. So buksan po natin ang ating mga Biblia na dala at buksan po natin sa Mark chapter 15, verse 33 to 34. At yung darkness na iyon ay naglast for 3 hours. Starting from 12 p.m. down to 3 p.m. And followed by a loud cry, my God, why have you forsaken me?" Kaya ito po ay ating titignan kung ano po ba ang ibig sabihin ng sinabi ng ating Panginoon, maging ang event na ito. What is the meaning of the total, or the darkness, na nangyari? And I hope and pray that we are ready, sapagkat napakahalaga ng ating pong pag-aaralan. Maraming mga tao ang hindi pa totally na uunawaan ang ibig sabihin po ng sinabi ng ating Panginoon. My God, why have you forsaken me? So ang ating pong preaching idea ay makikita po natin dito na ang assurance ng mga believers that because Jesus was divinely and judicially abandoned by God, so that we believers would be eternally accepted. Believers will rest in the assurance that Jesus was divinely and judicially abandoned by God in order that they might be eternally accepted. And in this preaching, I want to give you 2 truths, dalawang mahalagang katotohanan about Christ being forsaken. So let us move on and let us first look at the first important truth about Christ being forsaken. So number 1, the first truth that we can see is that Christ was divinely and judicially forsaken. Verse 33, and when the 6th hour had come, there was darkness over the whole land until the 9th hour. Marami pong tagapagturo, especially mga theologians and preachers, ang nagtuturo po about the abandonment of Jesus, na ang karaniwang interpretasyon nila dito, si Kristo daw ay pinabayaan ng kanyang ama, hindi in a divine sense, but merely in a physical point of view. So when we say divine point of view, ito po yung favorable relationship ni Kristo at ng Ama, as Father and Son. Ito po yung tinutukoy doon. At ang karaniwan po na rason kung bakit physically lang nakikita nila ang ng mga interpreters or mga preachers na ina-interpret physically ang forsakenness ni Kristo ay dahil, number 1, they try to protect the unity or the unity of the Trinity. People often think if the Father forsook the Son, wouldn't that break the Trinity? Baka magkaroon ng disorder kapag preach ko na that Jesus was divinely and judicially forsaken, kaya physically lang ang aking ipipreach or yung interpretation nila. Ganun po ang karaniwang interpretations. Number 2, they want to minimize the seriousness of sin. If Christ's abandonment is only in the physical sense, then the cross becomes just painful suffering, not eternal spiritual atoning judgment. So, number 3, they overemphasize the humanity of Christ and ignore His role as a substitute who will bear the sin and the wrath of the eternal punishment of the Almighty God. So ito po yung karaniwang mga reasons kung bakit physically lang nila nakikita, in a physical point of view, ang abandonment ni Kristo. Pero dito po sa ating preaching, ating pong pag-aaralan at matuunawaan that Jesus was forsaken both physically, emotionally, divinely, and judicially. Okay? So sa context po ng ating talata ay atin pong makikita at maunawaan what happened. There was a complete darkness. Ayan po yung unang nating makikita sa verse.
the darkness that covered all the land for 3 full hours at midday. Ang kadalasang paliwanag po ng siyensya ay ito daw po ay isang eclipse. Ayan, so kung nanonood po tayo ng mga news, so ang eclipse po ay yung pag-cover ng sun, ng moon sa sun, saan magkakaroon ng magpapantay yung araw at yung buwan at matatabunan ang araw ng buwan, no? But ito ay tumatagal lamang ng 1 to 2 hours. Sa total eclipse, yung full darkness, kapag nag-eclipse, usually ang kadiliman ay naglalast lamang for 2 to 7 minutes. 7.5 minutes yung maximum. Pero dito sa ating talata, nakita natin na yung darkness, yung kadiliman, na nangyari for 3 hours ay kakaiba, hindi pangkaraniwan. At may paliwanag po dito ang Bible. So buksan po natin ang ating Biblia sa Amos chapter 8 verse 9 to 10. And we can see that it means a sign of divine judgment and mourning. Sabi diyan sa Amos chapter 8 verse 9 to 10, I will make the sun go down at noon and darken the earth in broad daylight. I will turn your feast into mourning. Now, if we read Exodus chapter 10, verse 21 to 23, ay makikita rin natin yung same darkness, na nangyari, the same judgment na nangyari sa Egypt sa panahon ni Moses. Kung saan binigyan ng 10 salot ng Diyos ang Ehipto. At pang 9 na salot yung darkness. For 3 days nagkaroon ng darkness. At ito pong darkness na ito ay judgment. Sumisimbolize ng judgment ng Diyos sa bansang Ehipto. But this judgment, the judgment here sa ating talata, falls on God's own dear Son as He was hanging on the cross. Ang kabuuan ng banal na puot ng Diyos ay Kanyang binuhos sa Kanyang bugtong na anak dahil sa kabayaran ng pinasan niyang kasalanan para tayo ay maligtas. So, Exodus 10:21 to 23 echoes the plague of darkness in Egypt, but now the darkness falls on God's own Son. Ayan po yung paliwanag sa darkness. Now, letter B. The darkness also symbolize God hiding His face from sin. Ayan po ang paliwanag dito. If we open our Bible to Isaiah chapter 59 verse 2, mababasa po natin dyan, but your iniquities have made a separation between God and you, and your sins have hidden His face from you so that He does not hear. Ang konteksto po nito ng Isaiah, ito po ay para sa bansang Israel lamang. Pero ang katotohanan nakapaloob po dito, yung separation, di ba dahil sa pagkakasala ng tao, for all have sinned, we are separated from God. At sinabi dito that He hides His face from us because of sins. And if we look at Habakkuk, we can see why. Habakkuk chapter 1:13. Be patient with me mga kapatid, kasi nag-jump tayo sa mga verses. Habakkuk chapter 1:13, we can see the reason bakit kinubli ng Diyos ang kanyang muka sa kasalanan. You who are purer eyes than to see evil and cannot look at wrong. Why do you idly look at traitors and remain silent when the wicked swallows up the man more righteous than he? So naunawaan natin dyan the reason why God covers His face. It is because of His character. Ano ba ang karakter ng Diyos? Siya ay banal. Siya ay pure. Holy. And if we go down to 2 Corinthians chapter 5:21, we can read, Christ became sin. He became sin. That's why the Father
turns away as the Son, Jesus Christ, bear the full weight of sin and wrath of the Almighty God. Sabi sa Isaiah chapter 53 verse 4 to 6, surely He has borne our griefs. The Lord has laid on Him the iniquity of us all. So ito lamang po yung hindi magagaya ng sinakulo, yung darkness. At marami pang iba. Pero, ayan yung katotohanan, Kahit na anong gaya ng sinakulo sa paghihirap ng ating Panginoon, they cannot an inkling, na magagaya ang nangyari sa ating Panginoon. From eternity to eternity, naunawaan natin dito, John 1:1, that in the beginning, the Word, and the Word was, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. From eternity to eternity, kasama na ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak, and they have a deep, intimate, favorable relationship as father and son. But then, dito nakita natin, nung pinataw at pinasa ni Kristo ang ating mga kasalanan, kinubli ng Diyos ang ang kanyang favorable presence at ang kanyang mukha kay Kristo. Habang pasan-pasan ng ating Panginoon ang ating mga kasalanan. And by darkening the place for about 3 hours. Sabi po ni R.C. Sproul and John MacArthur as they explained this passage, the Father did not cease to be one with the Son in nature, but He withdrew His favorable presence as the Son stood in the place of sinners. Atin pong matututunan ang dito, that Christ entered the darkness of judgment so that all who trust in Him would never have to. That is the lesson that we can learn from this scenery, this event. And it includes you and me, that Christ entered the darkness of judgment so that you and me who trust in Him would never have to. Would never have to. Now, let us look at number 2. Ikalawang important truths that we can see as Christ being forsaken. So we can see the purpose of Christ's forsakenness. Ano ba ang purpose? Bakit pinosake si Kristo? And why did they cry out, Eloi, Eloi, lema sabachthani? Let us look at verse 34. And at the ninth hour, Jesus cried out with a loud voice, Eloi, Eloi, lema sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? Yung language po na Eloi, Eloi, lema sabachthani ay nakasulat po sa Aramaic. Ang sinasabi na ito ng ating Panginoon ay hindi pagpapakita ng pagtatampo ni Kristo sa Diyos. O sa kanyang Ama. But in here, Jesus is actually quoting Psalm chapter 22. Psalm chapter 22. At dati kapag sinabi mo ang first verse ng Psalm, ang pinakaunang verse or line ng chapter ng Psalm, it is considered na sinabi mo na lahat. Okay? So pagpapakita lamang po ito sa atin kung gaano kabigat at kagrabe ang kabayaran ng kasalanan that the Son of God, Jesus Christ, needed to be forsaken by God. And His purpose, why He said that, Jesus was forsaken so that we might be accepted. Because Christ bore the curse, believers now receive grace, adoption, and favorable relationship with God. This is the great exchange po mga kapatid, na nangyari sa krus. For all have sinned, tayo po ay nagkasala and fall short of the glory of God. And the wages of sin is death. Eternal separation sa presensya ng Diyos, favorable presence ng Diyos.
So how can we save? How can we be saved? 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Napakalinaw dito ng verse na ito kung paano pinakita yung great exchange. No? He made him who knew no sin. Sa Kalbaryo po ang lahat nating mga kasalanan ay ipinataw kay Kristo. And he was legally declared guilty by God, and God treated him as such. Ayun po yung paliwanag doon. He was legally declared guilty by God, and God treated him as such. Tignan po natin ang nangyari nung nakabayubay ang ating Panginoong Hesus sa krus. Micah chapter 7 verse 18 to 19. Who is a God like you, pardoning iniquity and passing over transgression for the remnant of his inheritance? He does not retain his anger forever, because he delights in steadfast love. He will again have compassion on us. He will tread our iniquities underfoot. You will cast all our sins into the depths of the sea. Masahin po natin sa Tagalog, sino ang Diyos na gaya mo na nagpapatawad ng kasamaan at pinapalampas ang pagsuway ng nalabi sa kanyang mana? Hindi niya pinapanatili ang kanyang galit magpakailanman, sapagkat siya'y nalulugod sa tapat na pag-ibig. Siya'y muling mahahabag sa atin, kanyang tatapakan ang ating kasamaan, kanyang ihagis ang lahat nating kasalanan sa kailaliman ng dagat. So nakita po natin sa verse na ito na ang Diyos daw ay nagpapatawad ng kasamaan at nagpapalampas ng pagsuway. Hindi niya pinapanatili ang kanyang galit magpakailanman. Kanya daw tatapakan ang ating kasamaan at buburahin ito. At kanyang ihagis ang ating kasalanan sa kailaliman ng dagat. Ang ganda po pakinggan, mga kapatid, dahil sa maganda ito pakinggan, maraming mga tao nagbubunyi. They dance, no? Oh, napakaganda. But then, you don't understand, mga kapatid. Hindi po natin nauunawaan. Kung babasahin po natin ang verse na ito, sa pananaw o perspektibo sa nangyari sa ating Panginoong Hesukristo, tayo po ay mapapaluhod at magpapasalamat sa Diyos. Okay? So, hindi po basta-basta tayo pinatawad ng Panginoon at pinalampas ang ating pagsuway. Hindi po ganun-ganun na parang binuran ng Diyos yung ating mga kasalanan na parang corrupt judge. Hindi po ganun, mga kapatid. Hindi po basta-basta pinatawad tayo ng ating Panginoon. O kaya binilot-bilot ang ating kasalanan at tinapon sa kailaliman ng dagat. Ang sagot po dito, mga kapatid, at tayo pong lahat ay makinig. Kinuha ng Diyos ang ating kasalanan, ang kasalanan ko at ang kasalanan mo. At ipinataw kay Kristo. At pinasa ni Kristo ang ating mga kasalanan. Pagkatapos ay tinapakan ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Dinurog sa kanyang puot at galit na dapat ay para sa atin. Tinanggal niya ang kasalanan mo at ipinataw kay Kristo ang ating kasalanan. At kinuha niya ang kasalanan ng kanyang iglesia at ipinataw kay Kristo. At si Kristo ay itinapon ng Diyos sa kailaliman ng kanyang galit at puot. So ayan po ang paliwanag diyan, mga kapatid, sa Micah chapter 8 at chapter 7. Kailangan po may mamatay for us to be accepted. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan at kailangan po may magdusa at mamatay para ang hustisya ng Diyos ay mabigyan ng katarungan. Sabi sa Galatians chapter 3 verse 13, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. We are blessed because Jesus is a curse.
kapag naririnig po natin ang salitang God bless you, kapatid, so pagpalain ka ng Panginoon, ang palaging umaalingaw sa kabilang tenga natin, we are blessed because Jesus was a curse. Napupunta tayo sa langit because Jesus Christ was punished, pinarusahan sa nararapat na parusa na dapat ay sa atin. Naging mga anak tayo ng Diyos dahil si Kristo ay pinabayaan ng Diyos para sa atin. At meron tayong buhay na walang hanggan dahil inako ni Kristo ang puot ng makapangyarihang Diyos at namatay para sa atin. So that is the two important truths that we can see sa sinabi ng ating Panginoon. At sa kaganapan, as the place was darkened for 3 hours, Christ received divine and judicially forsaken and abandoned by God, and it is because of the purpose so that we would never be abandoned by God. So to apply this in our life, let us thank the Lord for the great exchange and rest in the assurance that Jesus was divinely and judicially abandoned by God para tayo ay eternally na ma-accept into His favorable presence in heaven. For our conclusion, the cry of Jesus reveals both the horror of sin and the depth of God's love. He was silent before His accusers, but He cried out under God's judgment. Why? Because this was the moment He bore our hell so we could receive heaven. So, mga kapatid, huwag po nating maliitin ang tiniis ni Kristo. Kung si Kristo ay pinabayaan dahil sa ating mga kasalanan, so gaano kalaki at kalubha ang kabayaran ng kasalanan? At kung si Kristo ay pinabayaan para sa ating mga makasalanan, gaano kadakila at sukdulan ang pag-ibig ng Diyos para sa ating nagkasala sa Kanya. So, sa mahal na araw po na ito, di na natin po kailangan pang magpenitensya, Wala naman po ditong gusto. So, dahil tinapos na po ng ating Panginoon, He was forsaken in our place. Okay, ayun po yung title ng ating mensahe. So that we would be accepted and never be forsaken by God. Napakasimple lang po ng paliwanag. But then, we must understand na ito ay part ng pagbuhos ng Diyos ng kanyang galit at puot kay Kristo para hindi na po natin ito maranasan pa. At tayo ay masaya at nagpupuring imit ng ating Panginoon sa langit. So kung ngayon mo lamang po ito naunawaan ang gospel, may panahon pa tayo para hindi mapahamak, magsisi at manampalataya kay Kristo. Tayo po ay patuloy na magtiwala sa Kanyang ginawang katubusan para sa ating pong mga kasalanan. Let's pray. O aming Panginoong Yesus, tunay na napakabuti niyo sa aming buhay. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa tiniis niyong pagdurusa, Panginoon. You are forsaken in our place, so we would never be, Panginoon. Thank you so much, Lord, for this truth. Salamat po sa biyaya ng kaligtasan, sa mabuting balita, Panginoon, na amin pong na-receive, naunawaan. Salamat po, O Diyos, sa inyong sakripisyo para magkaroon kami ng buhay na walang hanggan. Nawa po, Panginoon, patuloy namin itong alalahanin at ma-appreciate, Lord, sa amin pong mga buhay, sapagkat napakaikli lamang, Panginoon, ng buhay. We don't know, Panginoon, kung kailan ka babalik. Salamat po, Panginoon, sapagkat binigyan niyo kami ng pribilehiyo na muling maalala ang ginawa niyong sakripisyo para kami po ay matubos. Purihin ka, O Diyos, sa aming pong mga buhay. Ito po ang aming mga panalangin tinataas sa inyo sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and Amen.
The sun was darkened and the heavens thundered, and for a moment that I thought it conquered, but it wasn't over till you said it's over. Your reign is greater still. Your perfect sacrifice, your body broken, as you restored to us what's sin stolen. Once and for all, you tore the veil wide open. Your power is stronger still. Oh, praise, oh, praise to the name above all names. Jesus, you reign, 'cause you're the name above all names. Craving to a new beginning. Our God is risen, you're our love and breathing. There's nothing that can rise against your victory. Your name is higher still. Your name is higher still. Oh, praise, oh, praise to the name above all names. Jesus, you reign, 'cause you're the name above all names. The cross still stands, the blood still flows, the work is finished and hell still knows that the grave's still empty, the stones still roll, and you're still high lifted up, you're still sitting on the throne. Cross still stands, the blood still flows, the work is finished and hell still knows. The grave is still empty, the stone is still rolled, and you're still high lifted up, you're still sitting on the throne. Oh, praise, oh, praise to the name above all names. Jesus, you reign, to the name above all names. Hallelujah. Every voice will proclaim there is no high name. Hallelujah. It's true what you say, there is no high name. Hallelujah. Every voice will proclaim there is no high name. Hallelujah.
To God be all the glory.